Ang nakaraan, tutol itong si Miguel sa naging desisyon ng kanyang ama na ipakasal ito sa babaeng una pa lamang niyang nakita. Pero natatakot ang binata sa pagbabanta ng kanyang ama kaya naman gagawin niya na lamang ito. Matapos namili ng mga bagong kasuotan itong si Jessica, hindi siya mapakaniwala na ganon kamahal ang mga damit na binili nila ni Aling Miding sa kanya. Iha, makinig ka. Dahil ikaw na ang soon to be wife ng aking anak, kailangan laging formal ang isuot mo, okay? Saad naman ni Don Ramon, sa pagpasok mo sa kolehiyo, may driver kang hatid at susundo sa'yo. Hindi malaman na Jessica kung tama nga ba itong kanyang ginawa. Ilang araw nang nakalipas, naganap na nga ang kanilang engranding kasal at pinagdaluhan ito ng sikat na mga negosyante at ilang mga kamag-anak ng Don. Laking pagtataka naman ng mga ito kung bakit pabigla-bigla naman ang naging desisyon ni Miguel at Don Ramon sa kasal. Samantalang nagkataon naman na graduation day nila noon ni Jessica subalit hindi siya nakadalo. Labis naman ang pagtataka ng mga kaibigan dahil mahalaga raw ito ang araw na ito sa pagtatapos nila ngunit wala siya. Miguel, Jessica, from now on, kayong dalawa ay isa na. Kaya sa hirap man ng ginhawa, kailangan magdamayan kayo. Miguel, you may kiss the bride. Wala man sa mood ang lalaki ngunit nilikan niya lamang ang babae para matapos na ang lahat at makauwi na sila. Matapos ng kasal ay parating na sila sa loob ng kwarto. Ang lalaki ay walang imik at hindi pinansin ang babae. Miguel, makinig ka. Ipakita mo sa lahat na kasal na kayo. Ang ibig sabihin noon, mamasyal kayo para mag-enjoy ang asawa mo. Umalis na ito si Don. Makinig ka, Jessica. Kung inisip mo na sang-ayon ako sa lahat ng ito ay nagkakamali ka. Alam ko namang katulad ka ng ibang babae ko, pera lang habol mo sa akin. Magkano bang gusto mo? Mr. Miguel Fabian, hindi pera ang habol ko sa iyo. Tsaka, ayos lang naman sa akin kung maghiwalay tayo. Pero narinig ko ang sinabi ng daddy mo, kapag hindi mo ako pinakasalan, mawala sa iyo ang lahat ng ito. Bahala ka dyan. Aalis mo na ako at wag mo akong tangkaing hanapin pa. Unang araw pa lamang na magkasama ng dalawa ngunit lagi na silang nagbabangayan. 3 linggo na ang nakalipas ay nagpa-enroll na si Jessica sa kolehiyo. Sa ngayon ay wala siyang paramdam sa kanyang mga kaibigan dahil may pagtatampo ito sa kanilang ginawa. Unang araw sa kolehiyo, hindi niya alam kung paano ipaliwanag sa kanyang mga kaibigan ang lahat. Kasalukuyan siyang nakasakay sa isang BMW car. Tented sa loob kaya naman hindi kita mula sa labas kung sino ito. Ma'am Jessica, tawagan niyo lang ako kapag anong oras kayo susunduin ha? Maraming salamat Kuya Benji. Samantalang nag-uusap naman ang dalawang magkaibigan tungkol kay Jessica kung nakapag-enroll na ito. Naku, sana lang walang masama nangyari sa kaibigan natin, Agnes. May nangyari kayo sa kanya na hindi natin alam? Huwag mong isipin yun, Crisel. Malay natin talagang may mahalagang ginawa lang ang kaibigan natin. Wow Agnes, tingnan mo. Isang BMW yung pumasok dito sa loob ng campus. Wow, marahil napakayaman na may-ari niyan. Isa na lalaki para naman pwede natin makilala. Haya nga naman Crisel puro ka naman lalaki na natupag mo dyan. Ilang minuto ang nakalipas, huminto na itong sasakyan. Bumaba sa driver's seat ang isang lalaki, medyo may edad na ito at pinabuksan ang pinto ng kotse. Tingnan mo Agnes, lalabas na ang dream boy ko. Mula sa loob lumabas ang isang maganda at sexing babae na nakasuot niyang uniform. What? Nakita mo ba ang nakita ko Agnes? Di ba ako nagkamali? Naku Crisel, di ba si Jessica yun? Paano nangyari at nakasakay ito sa isang BMW? Ewan ko, tara, lapitan natin. Jessica, ikaw na ba yan? Maya-maya pa biglang humarang sa kanila ang isang driver. Ma'am Jessica, kilala niyo ba ang dalawang ito? Oo Kuya Benji, mga kaibigan ko sila. Sige ma'am, tawagan niyo lang ako mamaya kapag uwian na. Maraming salamat kuya. Umalis na ang sasakyan. Jessica, kurutin mo nga ako, baka nanaginip lamang kami. Aray, sakit naman at talaga namang tinutuo mo ha. Teka lang, talagang naguluhan kami. Paano nangyari to? Alam mo, may dapat kayong pagtapat sa amin Crisel, Agnes, ang totoo, kasal na ako. What? Are you serious? Kanino? Kay Mr. Miguel Fabian. Ano? Yung anak ng isang bilyonaryo? Oo. O paano? Huwag mong sabihin na nagkakilala kayo doon sa special party ng mga bilyonaryo. Kaya siguro umalis ka no?
Hinanap ko kayo doon nung time na yon dahil nalasing ako. Pero siya yung tumulong sa akin. Kaya lang nung pagmulot ng mga mata ko kinabukasan, nasa ibang kwarto na ako nakatulog. Alam ko na Jessica, may nangyari sa inyo at nahuli kayo ng parents niya. Parang gano'n na nga. Kaya nga hindi ako nakadalo sa graduation day natin dahil yun din ang araw na ikinasal kami. Nako friend Jessica, nakadali ka nga. It's your lucky day. So, ang ibig sabihin nito, boto sa'yo ang parents ni Mr. Fabian. Yung daddy lamang niyang nasa mansyon eh. Wow talaga sa mansyon? Pero bakit hindi ka masaya? Eto na, you're top of the mountain. Ikinasal nga kami, pero sa papers lamang. In real life, hindi niya ako gusto. Napilitan lamang siya dahil sa kagustuhan ng kanyang ama. Tara na sa classroom. Balita ko ganun pa rin naman tayo magkaklase, hindi ba? Pero wow ha, hindi pa rin ako makapaniwala at makamove on. Agnes, talagang love behind the mask ang pangyaring ito. Grisel, Agnes, unahan ko na kayo ha. Baka hindi na kagaya dati na lagi tayong magkasama. Kailangan ko kasi umuwi ng maaga. Yun ang sabi sa akin ng Don Ramon. Don't worry, kapag nakuha ko na ang loob ng mga tao doon, pwede kayong dumalaw sa akin. O sige, ayos lang yan sa amin. Diba may nakabata naman siyang kapatid, yung si Miguel Fabian? Oo, meron si Margarito pero mukhang hindi pa kami close nun sa isa't isa. Hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala si Jessica na umabot sa ganito ang lahat. Dating natatrabaho lamang sa isang kantin at restaurant, ngayon nakatira na sa isang malaking mansyon. Huwag kang kampante Jessica, maging handa ka pa rin sa anumang maging bunga. Sa dito sa kanyang isipan. Matapos ng klase ay nagpaalam naman itong si Jessica sa bawat isa. Akto din dumating itong si Kuya Benji para sunduin itong si Jessica. Jessica, mag-ingat ka. Nako, kayo rin dalawa ha. Kita-kits bukas. Ma'am, pinapasabi po ni Don Ramon na alis muna ito ng ilang araw dahil meron siyang mahalagang conference sa ibang bansa. Kuya, si Miguel, nasa mansyon ba? Wala ma'am, nasa office siya ngayon, siya muna nang mahala doon. Narayan din naman si Margarito at Yaya Miding, sila ang makasama natin palagi sa mansyon. Hapon na sila nakauwi sa mansyon, kaya nagtungo na itong si Jessica sa kwarto para magbihis at pagkatapos ay kakain na ng hapunan. Ngunit nakalimutan niyang ilak ang pinto kaya laking gulat niya sa pangyayari. Kuya Miguel, pahiram muna ako ng laptop mo. May gagawin lang ako. Ay bastos ka. Hindi ka ba marunong kumatok sa pinto ha? Wow, you look pretty ngayon ha. Kaya siguro nadali mo si kuya no? Dahil nilalandi mo ang kuya ko. Pwede ba, Margarito? Lumabas ka na sa kwarto. Kundi susumbong kita sa daddy mo. Relax ka lang Jessica. Gusto ko lang naman kasing hiramin ang asawa ni kuya. I mean, yung laptop niya. Wala si Miguel dito. Alam mo naman siguro na nasa office ang kuya mo. Talagang sinasadya mong makapasok dito sa kwarto namin. Kinakabahan itong sa Jessica lalo na at bigla na lamang sumulpot kung saan-saan itong si Margarito. May bala kayang masama itong si Margarito sa asawa ng kanyang kapatid. Ano kaya ang mangyayari lalo na at hindi uwi si Miguel sa mansyon dahil sa office lamang daw ito matutulog. Kaya mga kaibigan, huwag nating palampasin ang susunod na kabanata sa ating part 5. Keep safe always mga kaibigan, maraming salamat. Abangan!